alamat ng ginawa ng kwento. Sa gitna ng payapang bayan ng San Mateo, may isang lalaking nagngangalang Mario. Tahimik at masipag siyang namumuhay kasama ang kanyang asawa at 4 na anak. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Araw-araw nagsisikap si Mario upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit isang kapayapaan ng kanilang buhay ay biglang nabulabog ng pagdating ni Eduardo, isang kamag-anak ni na matatapos gustong ugali at mapanirang puri. Si Eduardo ay isang taong mapanghangad at mapanira. Hindi siya kontento sa kanyang sarili buhay kaya't palagi siyang naghahanap ng paraan upang sirain ang reputasyon ng iba. Sa kanyang pagdating sa San Mateo, nagsimula ang mga bulagan at chismis at ang naging target niya ay si Mario. Isang araw habang nagpapahinga si Mario sa kanyang kubo, dumating si Eduardo na may dala-dalang isang kwento. Isang kwentong puno ng kasinungalingan at paninira, sa isang kwentong naglalayang sirain ang reputasyon ni Mang Mario. Sa buong baryo, ang mga salitang binabantaan ni Eduardo ay parang mga lason na unti-unting sumisira sa puso ng isang Mario. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ng kanyang sariling kamag-anak. Ang sakit at kalungkutan ay unti-unting sumasakop sa kanyang mga puso. Sa sobrang sakit at kalungkutan, nawalan na ng gana si Mario sa buhay. Ang dating masigla at masayang magsasaka na napalitan ng isang taong tahimik at malalim ang iniisip. Ang kanyang mga anak ay nag-alala at ang kanyang asawa, Ising, ay patuloy na nag-aalaw sa kanya. Ngunit ang sakit sa kanyang puso at tila walang katapusang sa kanyang pagkatilo at pagkadismaya. Naghanap siya ng paraan upang makalimot. Naging bisyo na niya ang alak. Araw-araw naglalasing siya kasama ang dalawa niyang matalik na kaibigan, sina Lando at Berto. Sa umpisa, pampalipas oras lamang ito, ngunit unti-unti naging sandigan ang niyang alak, kanyang kalungkutan. Ang kanyang mga anak ay lalong nag-aalala. Nakita nila ang pagbabago sa kanilang ama, nawala ng dating pasipag at masayang na si Mario. Napalitan ito ng isang palaging lasing, tamad at walang pakialam sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay isang patuloy na umiiyak, ngunit wala siyang nagawa. Ang kanilang simple at masayang buhay ay unti-unting nasisira. Ang mga araw ay nagiging linggo, ang mga linggo ay nagiging buwan. Patuloy ang paglasing ni Mario. Nawalan ng kanyang pag-asa, nawalan na ang sigla. Ang kanyang katawan ay unti-unting humihina. Dahil sobrang pag-inom, ang kanyang mga anak ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang kanilang tahanan ay unti-unting nagiging isang impyerno. Ang dating masayang tahanan ay napapalitan ng lungkot, takot at ang mga anak ay nag-alala sa kalusugan ng kanilang ama. At ina ay nag-alala sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Isang umaga natagpuan si Mang Mario na wala ng buhay sa kanyang higaan. Namatay siya dahil sa sobrang pag-inom. Ang kanyang pamilya ay nagluluksa. Ang kanyang mga anak ay nawalan ng ama at asawa. Ang baryo ay nagdalamhati ang kwento ni Mang Kanor or Mario
ay nagsilbing aral sa lahat. Ang kasinungalingan ay paninira at may malaking epekto sa buhay ng isang tao. At ang alak ay hindi solusyon sa problema. Ang pag-inom ay nagdudulot lamang ng karagdagang kalungkutan at paghihirap. Mahalagang humingi ng tulong sa mga kaibigan at pamilya. Panahon ng kagipitan at pag-iisa ay hindi sagot. Ang pagpapatawad at pag-uunawa kailangan upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ang alaala ni Mang Mario ay na mananatili at puso at kanyang pamilya ng mga taong nakakilala sa kanya bilang isang paalala ng mga panganib ng naninira at pag-asa sa alak. Ang kanyang kwento ay isang babala sa lahat ng huwag hayaan sirain ng kasinungalingan at serbisyo ang kanilang buhay ay ang kanilang pamilya. Ang kanyang pagkamatay isang malaking kawalan at lamang sa kanyang pamilya. Ngunit pati rin sa buong baryo ng San Mateo, ang kanyang kabutihan at pagiging matulungin ay mananatili sa alaala ng lahat.